Good day, everyone. I am Eliza Abdullah, a social work student from the CAS department. I am passionate about understanding how social work can create meaningful change in our communities. Today, I'm excited to share my insights on peace and development and its significance in our field. Ang peace and development ay magkaugnay at mahalaga para sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay, lalo na sa mga marginalized at vulnerable populations. Ang peace ay nagdadala ng stability at harmony na nagbibigay ng espasyo para sa development. Samantala, ang development ay nakatuon sa pagtugon sa mga issue tulad ng kahirapan at inequality na madalas sanhi ng mga hidwaan. So sa social work, mahalaga ang papel ng kapayapaan sa pagpapanatili ng maayos na relasyon sa pagitan ng mga grupo at pagprotekta sa karapatang pantao or ng human rights. So ang development naman ay tumutukoy siya sa pagbibigay ng access sa education, sa kabuhayan at services na kailangan ng community. So sa pagsasama ng peace and development, nabubuo ang mas matatag at pantay na lipunan. Role of social work in peace building. Social workers are at the forefront of peace-building efforts. Their work revolves around empowering individuals and communities to resolve conflicts peacefully, promoting human rights, and rebuilding lives disrupted by violence or natural disasters. So here are expanded roles and examples. Number 1, conflict mediation. So dito, gumaganap bilang tagapamagitan ang mga social worker para maibalik ang communication at pag-unawa sa pagitan ng mag-aaway na partido. For example, sa mga lugar sa Mindanao na apektado ng rido, nag-aayos ang social worker ng peace-building workshops kasama ang mga kabataan, officials ng lokal na pamahalaan at mga matatanda para bumuo ng isang pangkalahatang layunin ng community. Isa pang example ay sa mga paaralan na may bullying incidents, tumutulong ang social workers sa mediation ng estudyante at pamilya upang masolusyonan yung ugat ng problema. Then number 2, psychosocial support. Ito ang mahalaga ang suporta para sa emosyonal na paggaling ng mga victims ng karahasan or ng disaster. For example, nagbibigay ng group therapy para sa kababaihan at kabataan na naapektuhan ng armed conflict. Or isa pang example, sa mga lugar na sinalanta ng bagyo, nag-organize ang social workers ng stress debriefing sessions upang tulungan ng mga survivors sa emotional nilang paghahanda. Then last, number 3 is advocacy for peace policies. Dito, nagtataguyod ng mga policies at programs ang mga social workers na nagpo-promote ng kapayapaan tulad ng anti-violence legislations. For example, nakikipagtulungan ng social workers sa NGOs upang ipanukala ang batas para sa proteksyon ng karapatan ng mga katutubo sa kanilang lupaing ninuno na makakabawas sa mga hidwaan nila. Next is role of social work in development. Development in social work focuses on addressing systematic issues that perpetuate poverty and inequality. Social workers implement programs that empower individuals and communities to achieve self-reliance. Number 1 ay ang livelihood programs. Dito, nagbibigay ng kabuhayan sa mga marginalized groups upang maitaas ang kanilang antas ng pamumuhay. First example ko dito is yung mga tatay na walang trabaho ng organic farming at tinutulungan silang ibenta ang ani sa lokal na pamahalaan, at ang isa pa ay ang kababaihang survivor ng domestic violence ay tinuturuan sila ng vocational skills at binibigyan sila ng kapital para makapagsimula sa negosyo. Then number 2, education and capacity building. Itinataas natin ang kaalaman at kakayahan ng community para sa sustainable development. For example, nagsasagawa tayo ng financial literacy workshops para sa low-income families, and nakikipag-partner tayo sa local schools upang makapagbigay ng scholarship sa out-of-school youth. And number 3, community organizing. Dito, ine-empower natin ang mga community na kumilos ng sama-sama para sa kanilang kapakanan. For example, nagtatatag ng cooperative para sa mga mangingisda upang mapalakas yung kanilang kita. And next is ino-organize natin yung mga magulang sa informal settlements upang magpetisyon para sa maayos na sanitation.
And number 4 is disaster preparedness and response. Dito naman tumutulong tayo ng mga social workers sa disaster resilience. For example, nagpapasimula tayo ng community drills para sa evacuation ng mga flood-prone areas, and tumutulong din tayo sa pagbuo ng barangay disaster response teams na may kasamang youth volunteers. Challenges in promoting peace and development. So, ang pagsulong ng peace and development ay hindi madali dahil maraming hamon ang kailangang harapin ng mga social workers. So, ang mga hadlang na ito ay nagmumula sa iba't ibang aspects ng lipunan, ng culture, ng politics, economy at seguridad. So, mahalagang maunawaan natin ang mga ito upang makabuo ng mas effective strategies para sa tagumpay ng mga programs. Number 1 is resistance to change. So, ang pagbabago ay madalas na kinakatakutan ng maraming tao, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa tradisyon, paniniwala, or nakagawian. So, ang kawalan ng tiwala sa mga programs or projects ay nagiging sanhi ng kawalang interes ng community. For example, sa mga katutubong community, maaaring tumutol ang mga tao sa mga development projects tulad ng pagtatayo ng modernong struktura upang sa tingin nila ay hindi ito tugma sa kanilang culture or traditions. So, ang kawalan ng konsultasyon sa mga local na leader ay lalong nagpapalala ng pagtutol. So, ang solusyon ng mga social worker dito ay kailangan maging masinsinan sa kanilang pakikisalamuha at pagpapaliwanag gamit ang cultural sensitivity upang maipakita ang benefits ng pagbabago nang hindi minamaliit ang kanilang mga tradisyon. Second ay ang limited resources. So, ang kakulangan sa pondo, tao at kagamitan ay isa sa pinakamalaking hadlang sa pagpapatupad ng mga programs. Kadalasan ng mga projects ay hindi natatapos o naantala dahil sa limitadong budget. For example, sa isang mental health program sa mga biktima ng karahasan, natigil yung counseling sessions dahil walang sapat na pondo. So, para sa sahod ng mga therapists o sa logistical needs ng mga participants. So, ang solution dito, ang mga social workers ay kailangang maging maparaan gaya ng pakikipag-partner sa NGOs or local government units upang makakuha ng pondo or ng resources. Number 3 is political and social barriers. So, ang korupsyon at diskriminasyon ay nakakaapekto siya sa paglalaan ng resources at implementations ng mga programs. Bukod dito, ang mga political na interest ay maaaring sumalungat sa layunin ng mga projects. For example, ang pondo na inilaan para sa livelihood projects ay maaaring na-divert o hindi nagamit ng tama dahil sa maling pamamahala. Bukod dito, may mga pagkakataon na pinapaboran lamang ang ilang sektor na nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa community. And ang solution naman natin dito is kailangang ipakita ng mga social workers ang transparency at accountability sa lahat ng yugto ng projects. So, and advocacy para sa good governance ay dapat ding bahagi ng kanilang gawain. And last, number 4, safety concerns for social workers. Ang mga social workers na nagtatrabaho sa conflict zones o disaster-prone areas ay nasa panganib. So, ang kanilang kaligtasan ay madalas na nakokompromiso dahil sa tension o hindi ligtas na kapaligiran. For example, sa mga lugar kung saan may presensya ng mga armadong grupo or ang mga social workers ay maaaring harapin ang banta ng karahasan habang nagfa-facilitate ng peace dialogues. So, ang solution dito dapat bigyang prioridad ang safety protocols tulad ng pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan or security forces. Mahalaga rin ang pagpapalakas ng community support upang magkaroon tayo ng protection sa ground level. Next is best practices for social workers. So, upang mas effective na maisulong natin yung peace and development, kailangan sundin ng mga social workers ang mga napatunayan ng effective na pamamaraan sa kanilang trabaho. So, ang mga best practices na ito ay nakabase sa karanasan at pananaliksik at nagbibigay ng gabay para sa mas maayos na implementation ng kanilang mga projects. Number 1 ay ang cultural sensitivity. Respecting cultural norms and traditions fosters trust and cooperation.
So ang pagkakaroon natin ng respeto at pag-unawa sa kultura ng komunidad ay mahalaga upang makuha ang tiwala ng mga tao. So ang bawat community kasi may kani-kanilang tradisyon or paniniwala at paraan ng pamumuhay na kailangang isaalang-alang ng mga social workers. For example, bago simulan ang isang livelihood project sa isang indigenous community, ang social workers ay kumukonsulta muna sa tribal elders upang alamin ang kanilang mga pangangailangan at tiyakin na ang mga projects ay hindi sumasalungat sa kanilang paniniwala. So why it works? So sa ganitong paraan, hindi lamang nakakabuo ng tiwala ang social workers, kundi naipapakita rin nila na nirerespeto nila ang karapatan at pagkakakilanlan ng bawat community. Number 2, community involvement. So, ang participation ng community ay mahalaga upang masiguro natin ang sustainability ng mga programs. Ang mga tao mismo ang dapat na pangunahing aktor sa kanilang sariling pag-unlad. For example, sa isang barangay, nagtatatag ang social workers ng committees na binubuo ng mga residents upang pamahalaan ang mga projects tulad ng waste management. So, sa ganitong paraan, ang community ay nagiging active sila sa bahagi ng solusyon. So, why it works? Kapag may ownership kasi ang mga tao sa proyekto, mas mataas ang tsansa na mapanatili nila ito kahit matapos ang interventions ng mga social workers. And number 3, interdisciplinary collaborations. Ang pakikipagtulungan sa ibang sector or professional ay nagbibigay daan sa mas holistic na solutions. Ang mga issue ng kapayapaan at kaunlaran ay hindi kayang resolbahin ng social work lamang. Kailangan nito yung suporta mula sa iba't ibang professions. For example, sa isang anti-violence campaign, ang social worker ay nakikipagtulungan siya sa LGUs, healthcare professionals at educational institutions upang mas maging malawak at effective yung program. So why it works? Ang interdisciplinary approach kasi ay nagbibigay siya ng mas maraming resources, kaalaman at kakayahan na makakatulong sa mas matagumpay na implementations ng mga projects. Peace and development are complementary goals that require a collaborative and holistic approach. Social workers serve as catalysts for positive change, ensuring that vulnerable communities are empowered to achieve lasting peace and sustainable development. By addressing root causes of conflict and inequality, fostering community participation, and advocating for systematic reforms, social workers contribute to a just and harmonious society. In conclusion, ang pagsulong ng peace at development ay isang patuloy na process na nangangailangan ng dedication, ng inobasyon at pakikipagtulungan. Sa kabila ng mga hamon, ang mga social workers ay patuloy na nagsisilbing tagapamagitan at tagapagtaguyod ng positive changes. Sa pamamagitan ng pagtaguyod natin ng cultural sensitivity, pag-engganyo ng community participation at paggamit ng interdisciplinary at evidence-based approaches na itataguyod nila ang kapayapaan at kaunlaran sa mas malawak na saklaw. So, ang mga hakbang na ito ay mahalaga hindi lamang para sa individuals kundi para sa buong community na nagdudulot ng mas maayos, pantay at mapayapang lipunan. Yun lamang po at maraming salamat.